Noong panahon ng Cold War, ang United States at ang Soviet Union ay nag-imbak ng napakaraming sandatang nuclear. Noong kalagitnaan ng 1900 at 60-S nanguna ang United States sa dami, na may mahigit 31,000 sandata na maaaring gamitin. Nilampasan ito ng Soviet Union noong 1970S, kaya umabot sa mahigit 40,000 sandatang Ruso pagsapit ng 1,987. Dekada matapos ang Cold War, pagbagsak ng Soviet Union at pirmahan ng mga kasunduang kontra paglaganap ng armas, bumaba na ang bilang ng mga ito sa mas makatwirang antas. Ang ambisyon ng China na maging susunod na makapangyarihang bansa ang nagtulak dito maging huli, ngunit mahalagang kalahok. Ang lumalakas na militar ay may daang sariling sandatang nuclear. Ibig sabihin nito, kailangang harapin ng United States hindi lang isa, kundi dalawang pangunahing kalabang geopolitikal na kumpirmadong may sandatang nuclear. Kaya't tuklasin natin kung paano nagkakaiba ang mga arsenal nuclear ng tatlong makapangyarihang ito, ang posibleng senaryo ng digmaang nuclear sa pagitan nila, at kung ano ang dapat gawin para maiwasan ito. Magsisimula tayo sa Estados Unidos, na may isa sa pinaka-advanced at pinaka-diversified na arsenal nuclear sa buong mundo. Ayon sa Federation of American Scientists, ang United States ay may tinatayang 3,700 warheads sa kanilang nuclear stockpile na maaring ihatid gamit ang mga eroplano at ballistic missiles. Sa mga ito, 1,700 at 70 ang nakadeploy o handang ilunsad at 1,900 at 30 ang nasa reserba. Nakakagulat, kaya ang United States ang pangalawang pinakamalaking nuclear power sa mundo sa dami, kasunod ng Russia. Ang bulugod ng land-based nuclear deterrent ng Amerika ay masasabi nating ang Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile. Ang United States Air Force ay may 400 missile sa mga underground silo sa Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota at Wyoming. Kayang magdala ng hanggang 3 nuclear warheads ng bawat missile at abutin ang higit 6,000 milya sapat para tamaan ang karamihan ng mga target sa mundo mula sa United States. Kapansin-pansin, ibig sabihin nito ay kayang magpadala ng United States Air Force sa teorya ng 1,000 at 200 warheads anumang oras. Pinaniniwala ang bawat missile ay may isang warhead lang na nakadeploy upang mapalawak ang abot at bisa ng isang posibleng missile barrage sa Nobyembre 2025. Ang United States Air Force Global Strike Command ay nagsagawa rin ng test launch ng isang hindi armadong Minuteman III mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Lumipad ang missile ng humigit kumulang 4,000 at 200 milya sa buong karagatang Pasipiko bago nito marating ang target sa Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site sa Marshall Islands. Ang test na ito, na tinawag na GT-254, ay partikular na mahalaga dahil inilunsad ito gamit ang Airborne Launch Control System mula sa isang Navy E-6B na eroplano. Ang E-6B ay pangunahing isang backup na command system na dinisenyo upang matiyak na maipapalipad ng United States ang kanilang mga sandatang nuklear kahit na masira ang mga command center sa lupa. Sa isang unang pag-atake ng kalaban, binigyang diin ni General S. Wash L. Davis, commander ng United States Air Force Global Strike Command, ang kahalagahan ng mga test na ito. Habang ina-upgrade natin patungo sa Sentinel Weapon System, kailangan nating panatilihin ang kahandaan ng kasalukuyang Minuteman III Fleet. Ang mga missile sa lupa ay bahagi lang ng 3 bahagi ng nuclear triad ng Amerika. Binubuo ang bahagi ng dagat ng 14 Ohio-class ballistic missile submarines. Bawat isa ay may 20 Trident II missiles na may maraming warheads. Sila ang nagbibigay ng pinakamataas na survivability. Kayang magtago sa ilalim ng dagat ng ilang buwan, mahirap matunton, at laging handang magkontra-atake. Kahit masira ang puwersang panlupa ng Amerika, may bahagi pa ring airbase. Dati, kasama rito ang B-52 Stratofortress at B-2 Spirit stealth bombers na kayang maghatid ng mga nuclear gravity bomb at cruise missile. Nakapag-develop din ang United States ng B-21 Raider, isang susunod na henerasyon ng stealth bomber na kayang tumagos sa pinaka-advanced na air defense system sa mundo. Kapansin-pansin, habang 19 lang ang B-2 bombers ng United States,
May pagtataya na bibili ang United States Forces ng hanggang 100 B-21 sa unang taon at posibleng palawakin ito sa 200 unit. Dahil dito, magagawa ng United States Air Force pagsamahin ang nuclear at non-nuclear na sandata at bumuo ng nakakatakot na bombing squadron kung kailangan. Ang maraming sistema ay nangangahulugang laging sinusubukang gawing moderno ng United States ang mga ito. Ang orihinal na Minuteman III ay nasa serbisyo na, simula pa noong 1970 at nakatakdang palitan ng mas bagong Sentinel missile simula 2029. Ayon sa ilang pagtataya, ang bagong missile ay dapat modular at mas matipid, na makakatulong sa militar na bawasan ang gastos sa pagpapanatili at gawing mas handa ang arsenal sa hinaharap. Ang United States ay nagde-develop din ng mga tactical na nuclear na option tulad ng Sea Launch Cruise Missile Nuclear o Sea Launch Cruise Missile Nuclear na dinisenyo upang magbigay ng mas flexible na mga option sa pagtugon. Nilagdaan ni Pangulong Donald Trump noong unang bahagi ng 2025 ang executive order para bumuo ng Iron Dome-style missile defense system sa continental Estados Unidos. Ito ay magiging katulad ng sistemang kasalukuyang ginagamit ng Israel na maaring masabing hindi pa nasusubukan laban sa mga nuclear na banta. Patuloy na binabayo ng long-range missile at drone strike ng Iran ang Iron Dome mula nang lumala ang sigalot ng Israel at Hamas noong huling bahagi ng 2023. Sa ngayon, hindi gaanong naapektuhan ang Israel ng mga missile at nagawa nitong mapigilan o wasakin ang karamihan sa mga papalapit na proyektil. Kung ma-develop ng United States ang Iron Dome system, kailangan nitong harangin ang mas mabilis na missile na pwedeng sumabog sa ere at maglabas ng radyasyon sa malawak na lugar. May ilang analyst na nagsabing mabibigo rin ang ganitong disenyo kapag hinarap sa totoong sitwasyon. Mas ligtas harapin ang usapin ng sandatang nuclear sa pamamagitan ng Mutual Assured Destruction o kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng armas nuclear. Ngayon, tumungo naman tayo sa Rusya, na may pinakamalaking arsenal ng nuclear sa buong mundo, at marahil ay pinakanakakatakot din. Mayroon itong humigit kumulang 4,300 na nuclear warhead sa kanilang imbakan. Ayon sa bulletin ng mga atomic scientist, may humigit kumulang 1,700 at 20 na nakadeploy sa strategic delivery system at 1,500 pang tactical nuclear weapons ng iba't ibang uri. Kapag isinama mo ang mga retiradong warhead na, sa kabila ng lahat, ay naghihintay pa rin ng pag-disassemble. Ang kabuang inventaryo ng Russia ay nasa humigit kumulang 5,400 at 60 warhead na halos higit 50 kaysa sa Estados Unidos. Ang Russia, tulad ng Estados Unidos, ay may kakayahang i-deploy ang mga warhead na ito gamit ang sarili nitong itinatag na nuclear triad. Ang puwersa ng Russia na may land-based intercontinental ballistic missile ay may mga 300 at 33 nakadeploy na misil, kabilang ang silo-based RS, 18 RS, 28 Sarmat at Road Mobile TOPOL-M at YARS na sistema. Lalong nakakabahala ang Road Mobile Launcher dahil madaling ilipat sa malawak na teritoryo ng Russia, kaya mahirap silang targetin sa isang unang pag-atake. Noong huling bahagi ng Oktubre 2025, inihayag ni Pangulong Vladimir Putin na matagumpay na nasubukan ng Russia ang dalawa sa pinaka-eksotikong sandatang nuklear nito, ang Poseidon underwater drone at ang Burevestnik cruise missile. Ang Poseidon, kilala rin bilang Doomsday Machine, ay isang nuclear na torpedo na kayang maglakbay ng libu-libong milya sa ilalim ng dagat at sumabog malapit sa baybayin ng kalaban. Ayon sa ilang pagtataya, kung pasasabugin ang Poseidon malapit sa silangang baybayin ng United States, maaaring bumagsak ang mga lungsod sa paligid nito ng radioactive na shrapnel at debris na magreresulta sa halos hindi na matirhan ang mga ito. Ipinahayag ni Putin na ang pagsubok ay unang pagkakataon na matagumpay na pinaandar ang nuclear power unit ng sandata matapos itong ilunsad mula sa isang submarino. Ang Burevestnik o Skyfall ay isa pang cruise missile na maaring lumipad ng ilang oras o kahit ilang araw bago tamaan ang target nito. Ito ay dahil ang missile ay may aktibong nuclear reactor na nagpapalakas dito
Kaya nitong umikot sa mundo kung kinakailangan at bumagsak sa target. Sabi ni hepe ng pangkalahatang kawani ng Russia, Valery Gerasimov, nilipad ng missile ang 8,700 kilometro at tumagal ng 15 oras sa ere sa pagsubok. Kinumpirma ng intelligence service ng Norway na naganap ang pagsubok sa Novaya Zemlya at mas mahaba ang nilipad nito kumpara sa mga nauna. Nasa development ang missile mula 2,000 at 16 at tila dinala ng siyam na taong pagbabago ito sa operational na kapasidad. Ang dalawang missile na ito, pati ang mas maliliit na disenyo, ay ginawa para bantaan ang United States gamit ang dami ng armas. Nakasalalay ang plano ng Russia sa pag-launch ng mas maraming missile mula sa iba't ibang direksyon, umaasang malalampasan ang depensa at deteksyon ng kalaban. Pero ang pinaka-nakababahala sa nuclear arsenal ng Russia ay kung paano handang gumamit ng banta ang pamunuan ng Russia na gagamitin nila ang mga sandatang ito para sa maliliit na alitan. Simula nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, madalas nang magbanta ng nuclear ang mga opisyal ng Russia. Sa kasalukuyan, higit 50 beses nang may dokumentadong pahayag ukol sa nuclear mula sa mga leader ng Russia. Nagsimula na ang mga banta bago pa man tumawid ang unang tangke sa hangganan noong araw ng pananakop. Binalaan ni Putin na ang makikialam ay haharap sa mga kahihinatnang hindi pa naranasan sa kasaysayan. 3 araw pagkatapos, iniutos niyang ilagay ang puwersang nuclear ng Rusya sa mas mataas na antas ng alerto para sa labanan. Noong Setyembre 2022, inilunsad ng mga puwersang Ukrainian ang matagumpay na kontra-opensiba. Ipinahayag ni Putin na gagamitin ng Rusya ang lahat ng paraan na mayroon sila upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, na malawakang itinuring bilang banta ng paggamit ng nuklear at napilitang pag-isipang muli ng NATO ang pagpapadala ng mas modernong armas sa Ukraine. Si dating Pangulo Dmitry Medvedev ay nagbigay pa ng mas tahasang mga banta na nagsasabing maaaring gumamit ang Rusya ng mga sandatang nuklear laban sa Ukraine pagsapit ng Hunyo 2023. Kinumpirma ng Rusya ang pagde-deploy ng mga sandatang nuklear sa Belarus. Unang beses itong ginawa mula nang bumagsak ang Soviet Union. Noong Nobyembre 2024, inaprubahan ni Putin ang binagong doktrinang nuklear na ayon sa mga eksperto, nagpapababa ng pamantayan sa paggamit nito. Pinapayagan nito ang Rusya na gumamit ng mga sandatang nuklear bilang tugon sa mga karaniwang pag-atake ng isang bansang hindi nuklear, kung ito ay sinusuportahan ng isang bansang may nuklear na kapangyarihan. Siyempre, labis ding naapektuhan ang Rusya ng digmaan sa Ukraine. Ang bahagi ng himpapawid ng kanilang nuclear triad ay napinsala ng operasyong Spiderweb noong 2025 sa pagpupuslit ng mga drone sa hangganan. Pumapasok ang mga ito sa mga base ng himpapawid ng Belaya at Orlenia, na daan-daang milya mula sa hangganan ng Rusya at Ukraine. Inatake ng Ukraine ang nuclear bomber ng Rusya. Ayon sa ilang pagtataya, nasa 20 eroplano ng fleet ang nasira dahil sa pag-atake. Ngunit imposibleng mapatunayan ang aktwal na lawak ng pinsala at malamang na itatago ng Rusya ang mga detalye sa loob ng maraming taon. Masasabing ito ang isa sa pinakamatagumpay na direktang pagtatangkang buwagin ang kakayahang nuklear ng ibang bansa. Ang mga pagkalugi ng Rusya ay naging dahilan upang ang mga kilos nito sa digmaan ay maging lalong pabago-bago at posibleng hindi mahulaan. Dahil sa laki ng arsenal ng Rusya, kaya nilang targetin ang karamihan sa malalaking lungsod at NATO na bansa para magsagawa ng mapaminsalang unang atake. Narito rin ang China, na mabilis ngayong nagpapalawak ng sandatang nuclear sa makabagong kasaysayan. Ayon sa ulat ng Pentagon sa Kongreso noong Disyembre 2024, lumampas na sa 600 ang mga operational na warhead ng sandatang nuklear ng China noong kalagitnaan ng 2024. Noong 2020, tinatayang 200 lang ang warhead ng China ayon sa Pentagon. Sa loob ng 4 na taon, naitriple ng China ang arsenal ng sandatang nuklear at patuloy pa rin ang kanilang mabilis na pagpapalawak. Tinatayang magkakaroon ang China ng mahigit 1,000 operational na sandatang nuklear sa 2030 ayon sa Pentagon. At patuloy pa itong dadami hanggang 2035 ayon sa ilang pagtataya. Posibleng umabot sa 1,000 at 500 ang sandatang nuklear ng China sa 2035.
Ang China ay gumagawa ng halos 100 bagong sandatang nuclear bawat taon. Ang China ay may 400 at 62 intercontinental ballistic missiles. Mas marami kumpara sa 300 at 33 ng Rusya. Kasama rito ang DF, 31 DF, 41 at malaking DF. 5 na kayang magdala ng maraming warhead para sa bayang tumarget sa iba't ibang lokasyon. Lahat ng mga intercontinental ballistic missile na ito ay theoretical na kayang abutin ang continental na United States kung ilulunsad mula sa mainland China. Noong Setyembre 2000 at 24 unang nag-test fire ng intercontinental ballistic missile ang China matapos mahigit 4 na dekada. Naghatid ang DF 31 AG na misil ng dummy warhead sa international na katubigan ng South Pacific. Tinawag ng China itong lehitimo at karaniwang pagsasanay. Ngunit malinaw na ipinakita ng test ang lumalaking kakayahan ng China. Ipinakita rin ng China ang bagong DF, 61 intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng maraming warhead at may abot na higit sa 7,000 at 500 milya. Kaya nitong abutin ang bawat pangunahing lungsod sa Amerika. Ngunit gumagawa rin ang China ng bagong paraan para maihatid ang mga warhead lampas sa paggamit ng intercontinental ballistic missile. Suriin natin ang pagsubok ng China noong Hulyo 2021 para sa tila isang fractional orbital bombardment system or fractional orbital bombardment system. Ang sandatang ito ay lumilipad papunta sa orbit ng mundo, umiikot sa buong mundo, tapos bumababa patungo sa target nito sa bilis na 5 beses na mas mabilis kaysa tunog. Hindi tulad ng traditional na ballistic missiles na sumusunod sa predictable na arko. Ang sandatang ito ay kayang magmaniobra habang lumilipad, kaya halos imposible itong saluhin o harangin. Ayon sa Defense Intelligence Agency, maaaring magkaroon ang China ng hanggang 60 ng mga orbital missile na ito na handang gamitin pagsapit ng 2035 sa dagat. Ina-upgrade din ng China ang kanilang Type Sham na 4 ballistic missile submarines gamit ang mga bagong missile na may abot na halos 1,000 milya. Nagbibigay ito daan sa mga submarino ng China na umatake sa Estados Unidos mula sa ligtas na tubig malapit sa kanilang baybayin. Noong Setyembre 2025, unang beses na ipinakita ng China sa publiko ang lahat ng 3 bahagi ng kanilang nuclear triad sa Victory Day Parade nila. Kasama rito ang bagong Jingle Isa, isang air-launched ballistic missile na dala ng H-6N bomber. Pinaka-nakababahala ang ebidensyang nagbabago na ang nuclear na doktrina ng China. Sa loob ng mga dekada, may minimum deterrence posture ang China at mahigpit na no first use policy. Nagtatago lang ng sapat na armas para makaganti kung sila ay atakihin. Ayon sa ulat ng Pentagon noong 2024, mukhang iniiwan na ng China ang ganitong paraan at sinisigurong makaganti lang ng limitadong pinsala. Ngayon, nais ng China na magkaroon ng kakayahang magdulot ng mas matinding pinsala sa kalaban sa isang nuclear exchange, pati na rin ang makipagpalitan ng maraming ulit ng counterstrike. Ayon sa intelihensya ng United States, papalapit na ang China sa launch on warning posture kung saan agad nilang ilulunsad ang sandatang nuclear kapag may na-detect na paparating na atake, imbes na hintayin silang atakihin agad. Isa ito sa mga pinakamapanganib na pulisya noong Cold War dahil pinapataas nito ang panganib ng aksidenteng digmaang nuklear dulot ng maling alarma o maling kalkulasyon. Kaya paano nga ba nagkakaiba ang 3 nuclear powers na ito sa kanilang mga pamamaraan pagdating sa mga sandatang nuklear? Hindi nagpapatupad ang Estados Unidos ng no first use policy at pinananatili ang opsyon na gamitin ang sandatang nuklear bilang unang hakbang sa matitinding sitwasyon. Nangako ang Estados Unidos na hindi gagamit ng sandatang nuklear laban sa karamihan ng bansa, lalo na sa mga kasapi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty na tumutupad sa kanilang obligasyon. Pero hindi saklaw ng negatibong seguridad na pangakong ito ang Russia, China o North Korea. Pinalawak ng husto ng Nuclear Posture Review ng Administrasyong Trump noong 2018 ang mga tinuturing na matinding sitwasyon na maaaring magdahilan ng paggamit ng sandatang nuklear, kabilang ang malalaking di-nuclear na pag-atake laban sa mga puwersa ng United States, mga kaalyado o kritikal na infrastruktura.
Nagpatupad ang Russia ng no first use noong Soviet era. Ngunit iniwan ito noong 1973 dahil humina ang kanilang puwersa matapos bumagsak ang Soviet. Ang kasalukuyang doktrina ng Russia na nagmula sa pag-update noong Nobyembre 2024 ay nagpapahintulot ng paggamit ng nuklear bilang tugon sa mga pag-atake gamit ang nuklear o weapons of mass destruction o bilang tugon sa mga karaniwang pag-atake na nagbabanta sa mismong pag-iral ng Estado. Tila binuo ng Russia ang escalate to de-escalate na konsepto, kung saan gagamit sila ng limitadong nuclear strike sa simula ng labanan para gulatin at mapaatras ang kalaban. Nakakatakot isipin na may naniniwalang ang paggamit ng sandatang nuklear ay magpapakalma ng sitwasyon, hindi magdudulot ng digmaan. Ang China ay nagpapanatili ng formal na patakaran ng no first use mula nang una silang makabuo ng mga sandatang nuklear noong 1964. Di tulad ng United States at Russia, tradisyonal na maghiwalay ang China ng warhead at misil, kaya halos imposibleng magsagawa ng biglaang unang atake. Pero gaya ng nakita natin, may palatandaan ng pagbabago na ito. Ang pagdami ng misil at warhead, pagdevelop ng early warning satellite, at pagtatayo ng bagong silo field ay nagpapahiwatig na maaaring gumagalaw ang China sa launch on warning na posisyon. Paulit-ulit pinagtitibay ng China ang pangakong no first use, kabilang ang press conference ng Chinese Foreign Ministry noong 2024 nang sinabi ni Mao Ning na sinusunod ng China ang patakaran ng no first use ng sandatang nuklear at estratehiyang nuklear na para sa sariling depensa. May mga analis na duda kung magpapatuloy ang patakarang ito kung may labanan na magbanta sa kaligtasan ng Partido Komunista ng China. Ayon sa mga ulat ng Defense Intelligence Agency, maaaring isaalang-alang ng estratehiya ng China ang paggamit ng sandatang nuklear bilang tugon sa dinuklear na atake na nagbabanta sa kanilang puwersang nuklear. Ayon sa Defense Intelligence Agency, maaaring gamitin ng Beijing ang kanilang puwersang nuklear kung makikitang lubhang nanganganib ang kanilang rehimen matapos matalo sa isang labanan sa Taiwan. Ngayon, talakayin natin kung paano naiiba ang digmaang nuklear ng mga pangunahing kapangyarihan kumpara sa ibang labanan sa kasaysayan, pati na sa Hiroshima at Nagasaki. Nang binagsakan ng Estados Unidos ng bombang atomika ang Hapon, noong 1945, nakuha nila ang eksaktong layunin nito. Nagulat ang kalaban at napilitang sumuko. Hindi kayang gumanti ng Hapon gamit ang mga sandatang nuklear. 2 bomba ang nagtapos sa digmaan. Pero ang palitan ng nuklear sa pagitan ng United States, Russia o China ay magiging lubos na magkaiba. Kaya ng 3 bansa magsagawa ng pangalawang atake kahit matapos ang una. Mayroon silang mga submarino na kayang magtago ng ilang buwan, mga mobile launcher na maaaring ilipat-lipat, at mga command system na dinisenyo para tiyakin ang pagganti. Kahit mawala pa ang mga namumuno, lumilikha ito ng nakakatakot na insentibo. Kung maniwala ang alinman sa mga bansang ito na malapit na ang nuclear attack o matatalo sila sa digmaang konbensyonal na nanganganib ang kanilang pag-iral, ang mga namumuno nila ay under pressure na agad ilunsad lahat ng armas. Kung hindi, baka masira muna ang mga armas mo bago magamit dahil sa paghihintay. Ito ang pangunahing kawalang tatag na nililikha ng launch on warning na posisyon. Kung naniniwala ang Russia o China na maaaring gumamit ng malakas na puwersa ang United States, ang una nilang instinct ay pahinain muna ang depensa at panagot ng Amerika bago ito makaganti. Ibig sabihin, maglulunsad sila ng daan-daan o libu-libong warhead sabay-sabay. At kapag na-detect ito ng United States, mayroon lang silang 6:30 minuto para magdesisyon kung ilulunsad din nila ang kanilang sandata. Bago pa masira sa mga silo, hindi lang 1 o 2 bomba ang magwawakas ng digmaan. Mahigit 3,000 warhead ang sasabog sa hilagang hemisphere sa loob ng wala pang 1 oras. Mawawala ang mga pangunahing lungsod, magiging hukay ang pasilidad militar, at masisira ng electromagnetic pulse ang elektronikong sistema sa mga kontinente. At iyon ay sa unang oras pa lang. Ang mga apoy mula sa daan-daang pagsabog ay maglalabas ng 5 hanggang 100 at 50 milyong tonelada ng usok at uling sa stratosphere. Ang itim na carbon ay sasagap ng sikat ng araw
at magpapababa ng pandaigdigang temperatura ng hanggang 14 degsi sa loob ng 2 taon. Hindi tulad ng Hiroshima at Nagasaki, walang magwawagi, kundi bilyon-bilyong tao ang mamamatay at babagsak ang buong kaayusan ng mundo. Sino ang may pinakamapanganib na nuclear na sandata? Ang Rusya ang may pinakamaraming warheads at pinakanagbantang gamitin ito. Ang Estados Unidos naman ang may pinaka-advanced na mga sistema ng paghahatid at pinakamay karanasang puwersang nuclear. Ang China ay lumalawak ng mas mabilis kaysa inaasahan ng kahit sino at gumagawa ng ilan sa pinaka-advanced na bagong sandata. Kapag sapat na ang mga sandatang nuclear para wasakin ang sibilisasyon at nalampasan na ito ng 3 bansa, halos nawawala na ang saysay ng paghahambing. Parang tinatanong mo, alin ang mas nakamamatay? Tsunami o bagyo? Kung pareho namang kayang pumatay ng lahat. Ang tunay na mahalaga ay kung magagamit ba talaga ang mga sandatang ito at ang tanging paraan para matiyak na hindi sila magagamit ay sa pamamagitan ng patuloy na diplomasya, mga kasunduan sa pagkontrol ng armas, at mga pagsisikap na pigilan ang pagkalat nito. Sinuspinde ng Rusya ang partisipasyon nila sa bagong Strategic Arms Reduction Treaty noong Pebrero 2023, ang huling malaking kasunduan sa pagkontrol ng armas ng Washington at Moscow. Ang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty ay iniwan noong 2000 at 19 mula 1,900, 92, ang moratorium sa nuclear testing ay mas sinusubok ngayon. Sabay-sabay na minomoderniza ng 3 bansa ang kanilang arsenal. Sa kabilang banda, iminungkahi ni Pangulong Trump na maaaring gumagawa siya ng plano para sa denuclearisasyon kasama ang Russia at China. Mukhang inulit ng Ministry ng Panlabas ng China ang parehong sentimiento sa kanilang sariling mga pahayag tungkol sa pagpapanatili ng umiiral na mga polisiya. Ngunit kung magdudulot nga ba ito ng tunay na pag-unlad ay hindi patiyak. Handa na ang mga sandata, sistema ng paghahatid at estruktura ng pamumuno. Ang tanging pumipigil sa isang nuklear na sakuna ay ang patuloy na pagiging makatuwiran ng iilang mga pinuno ng mundo at ang kawalan ng kahit isang malubhang maling kalkulasyon. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang tunay na pagkakasundo ng mga bansang may armas nuklear na hindi ito gagamitin at magtayo ng diplomatikong estruktura upang matiyak na mananatili ang kasunduang iyon kahit sa panahon ng krisis. Salamat sa panonood. Ngayon, kung gusto mong malaman kung paano eksaktong mangyayari ang isang posibleng digmaang nuclear, panoorin ang aming detalyadong pagsusuri at magkita-kita tayo sa susunod sa The Military Show.